Maiisip mo ba ang isang bagay na may bigat na mga 100 trilyong beses ng bigat ng araw? Ang paghahambing sa ating bituin ay hindi talaga nakakatulong para maintindihan ang napakalaking sukat ng kumpol ng mga bituin na ito na tinatawag na Abel S1000 at 63. Kamakailan lang ito natuklasan ni James Webb na muling nagpapatunay na ang malaking halaga ng pera na ginugol sa pagbuo ng proyektong ito ay hindi nasayang. Ang pagkakatuklas ng ganitong kalaking bagay ay nagbibigay ng pagkakataon para maintindihan kung paano gumagana ang mga gravitational lens. Para malaman kung ano talaga ang Abel S1000 at 63 at makuha ang larawang ito, kinailangan ni James Webb na obserbahan ang isang bahagi ng kalangitan sa loob ng 5 araw. Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng pagmamasid na isang bagay lang ang matagal na tinutukan ng teleskopyo. Mabuti na lang, nasa loob ng James Webb ang mga pinakamahusay na makabagong kagamitan, lalo na ang high-sensitivity infrared camera. Kaya, ano na ba ang alam natin ngayon tungkol sa sobrang kumpol na Abel S1000 at 63? Matatagpuan ito sa konstelasyon ng Grus. Mga 4.5 bilyong liwanag taon ang layo mula sa daigdig. Ayon sa pinakabagong datos, may 51 na galaksiya sa kumpol na ito, pero ito ay mga kumpirmadong bagay pa lang at pinaniniwalaan na may higit pa sa 400 hindi pa nakukumpirma. Kaya ang malaking masa na ito ay nagsisilbing pangkalawakang lente, nagpapaliko at nagpapalakas ng liwanag mula sa malalayong galaksiya. Hindi ito unang o huling beses na naobserbahan ang kumpol. Ilang taon na ang lumipas, inaral ito ng teleskopyong Hubble sa programang Frontier Fields. Gayunpaman, nagbigay si James Webb ng mas detalyado at malinaw na mga larawan gamit ang near-infrared camera. Pag-usapan natin ang natatanging kasangkapang pananaliksik na ito. Ang kamera ng malapit na infrared na saklaw ang puso ng teleskopyong si James Webb. Kaya nitong tukuyin ng tama ang mga lugar ng aktibong pagbuo ng bituin at makahanap ng eksoplaneta kahit gaano kalayo. Bakit nagagawa ito ng near-infrared camera? Una, dahil sa disenyo nito, ang kamera ay ginawa para makakuha ng larawan ng mga bagay na di kita sa direct na obserbasyon, gaya ng mga galaksya o bituin na natatakpan ng ulap ng alikabok. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng mga koronograpo. Binabara nila ang sobrang liwanag ng mga bituin, kaya nagiging posible na makita ang mga halos hindi nakikitang bagay malapit sa mga bituin, tulad ng mga eksoplaneta. May nakakabit na spectroscope sa kamera, kaya bukod sa pagtingin, maaari nating suriin ang spectrum, temperatura, bilis, kemikal na komposisyon, at redshift ng bituin o planetang inoobserbahan. Gumagana ang near-infrared camera sa 2 saklaw at may iba't ibang filter na tumutulong sa pag-aaral ng iba't ibang bagay. Kawili-wili, ang instrumentong ito ay maaaring gumana ng maayos kahit sa napakababang temperatura. Para sa mga detektor, umaabot ito sa -233 degrees. Mahalagang aspeto ito sa kalagayan ng vacuum sa kalawakan. Dahil dito, si James Webb ay nakakamit ng walang kapantay na tagumpay at patuloy na nakakakita ng mga bagong sensasyon. Walang makakatakas sa matalim na lente ng kanyang kamera sa buong universo. Siya, parang si Harry Potter, ay kayang dumaan sa mga pader ng alikabok at makarating sa katotohanan. Anong siyentipikong halaga ang hatid ng gravitational lens na pinag-aralan ng teleskopyo para sa mga astronomo? Tulad ng karaniwang lente na nakatago sa itaas na drawer ng iyong mesa, maraming beses nitong pinalalaki ang mga bagay, kaya't nakikita pati ang mga hindi kayang makita ng pinakasensitibong optika noon. Ibig sabihin, kaya na nating pag-aralan ang mga galaksya na noon ay hindi abot ng ating imahinasyon, tulad ng mga lumitaw matapos ang malaking pagsabog. Bakit napaka-interesado ng mga siyentipiko sa masusing pagmamasid sa gravitational lensing? Ang totoo, ang kamangha-manghang penomeno na ito ay hindi direktang patunay ng pag-iral ng dark matter, isang bagay na hindi natin nakikita pero nagpapakita ng napakalakas na grabidad at masa. Para sa Abel S1000, 63 matapos ang obserbasyon ni James Webb, naniniwala ang mga astrophysicist na ang estrukturang ito ay pinagsasanib na ilang galactic clusters. Ibig sabihin,
Medyo aktibo ang kasalukuyang panahon ng pag-iral ng kumpol. Dagdag pa sa kumpiyansa na tama ang mga palagay ay ang mga pag-aaral ng teleskopyong Chandra, kung saan natuklasan sa lugar na ito ang napakaliwanag na pagbuga ng enerhiya na nagpapatunay sa pagkakaroon ng mga proseso ng pagsasanib. Anong mga detalye ang napansin ng mga astropisiko habang inoobserbahan ang galactic kumpol na Abell S1000-63? Maaaring ang kamanghamanghang tunog na ito o baka naman ang kamanghamanghang epekto na tinatawag na arko ni Einstein. Tama ang pangalawa ngayon, bagamat posibleng totoo rin ang una. Sa isang napakatanda at malayong lugar, tiyak na may nakatagong nakakatakot at misteryosong bagay na gumagawa ng ganong tunog. Ngunit balikan natin ang mga siyentipikong palagay ni Dougie Einstein. Ito ay isang malinaw na epekto ng gravitational lensing na hinulaan ng kilalang sayentipiko sa kanyang teorya ng relativity. Ang mga arko na ito ay mukhang maliwanag at pahabang mga guhit ng liwanag o mga singsing na nililikha ng napakalalayong mga galaksya. Ang epekto ay isang pagbaluktot ng space-time na hinulaan maraming taon bago pa natin ito nakita sa ating sariling mga mata. Ibig sabihin, kailangan nating malinaw na maunawaan na ang mga Einstein arc ay hindi pisikal na bagay, kundi isang optical na epekto na nagbibigay daan sa atin na pag-aralan ang mga napakalalayong galaksya na magiging napakadilim kung wala ang gravitational na bonus na ito. Ibig sabihin, sa wakas ay nabubuhay na tayo sa panahon kung saan ang mga theoretical na hula ay nagkakatotoo at maaari ng obserbahan. Ang pinakaunang epekto na hinulaan ni Albert Einstein ay matagal na nating nasubukan at isinasaalang-alang na natin ito sa mga sistema ng satellite navigation. Ito ay tumutukoy sa gravitational time dilation. Pinakamalinaw na halimbawa nito ang pagbagsak sa itim na butas. Pero may mas ligtas na paraan para patunayan ang epekto. Isa na rito ang eksperimento ni Hubble at Keating na nagpatunay sa twin paradox. Sa eksperimento noong taglagas ng 1971 ang mga siyentipiko na pinangalanan sa eksperimento ay naglakbay sa buong mundo sakay ng eroplano na may dalang cesium atomic na orasan. Pagkatapos nito, ikinumpara nila ang mga sukat ng kronometro sa mga orasan na nanatili at tahimik na nasa United States Naval Observatory. Dahil dito, mas mabilis tumakbo ang orasan sa lugar kaysa sa naglakbay. Ang epekto na ito ay kinakailangang isaalang-alang sa mga sistema ng nabigasyon, kung hindi magiging posible ang eksaktong pagpoposisyon ng geolocation. Dalawa lang ito sa napatunayang siyentipikong hula. Naiisip mo ba kung ano pa ang naghihintay sa hinaharap? Gusto mo bang uminom ng eliksir ng walang hanggang buhay o ipaubaya sa mga nanorobot ang body upgrade para makita mo lahat ng ito? Tuloy tayo! Ang pagkakatuklas sa kumpol ng Abell S1000 at 63 at ang nakakabighaning epekto ng grabidad nito ay tuktok lang ng yelo. Pero ang mga natuklasan gamit ang gravitational lensing ay hindi lang nakakagulat, kundi nagbibigay din ng matinding paghanga. Ipakikilala ko sa inyo ang galaksya na MOMZ 14. Sa ngayon, ito ang pinakamatandang natuklasan. Sinukat ni James Webb ang mga parameter ng redshift nito at lumabas na ang edad ng bagay na ito ay mga 13.5 bilyong taon. Ganoon katagal naglakbay ang liwanag mula sa galaksya hanggang dito. At ito naman ay nangangahulugan na sa ngayon ay pinagmamasdan natin ang kumpol ng mga bituin na lumitaw mga 200 at 80 milyong taon matapos ang malaking pagsabog sa panahon ng reionisasyon. Ayos sana lahat, pero sa panahong nagsisimula pa lang ma-ionize ang neutral na hydrogen dahil sa enerhiyang nilalabas ng mga sinaunang bagay sa kalangitan. Ang paglitaw ng ganitong malalaking konglomerato
ayon sa umiiral na mga siyentipikong teorya, ay imposible. Malamang, ang kalawakan na nakikita ninyo ngayon sa larawan ay katumbas ng maliit na ulap ng Magellan pagdating sa laki at masa. Ang pagkakatuklas ng bagay na matatagpuan sa konstelasyon ng Sextante ay nangyari kamakailan lang noong 2025 at naging posible ito muli dahil sa universal na kasangkapang NIRKEM. Bago pa dumating si James Webb, imposibleng makita ang ganoong kalalayong mga estruktura kahit paggamit ang gravitational lensing. Ayon sa obserbasyon, ang galaksya ay aktibong bumubuo ng mga bituin, kaya posible rin itong dahilan kung bakit natin ito natatanaw. Gayunpaman, ang cosmic lens na nilikha ng napakalaking kumpol na Abell S1063 ay malaki rin ang naitulong sa pagtuklas ng galaksya na MOMZ 14. Kung wala ito, ang ganoong kalayong bagay ay hindi sana natin matatanaw o mapag-aaralan kahit paggamit ang pinakabagong kagamitan ni James Webb. Pero ang pinakamahalaga ay ang resulta. Ngayon, mas marami na tayong alam kung paano at kailan eksaktong nagliyab ang sulong ng ating universo. Ang mga nakuhang datos ay nangangailangan ng pag-update ng ating kasalukuyang impormasyon tungkol sa ebolusyon ng mga galaksi at estruktura ng makrokosmo, pati na rin ang pagbuo ng mga bagong konseptual na pamamaraan sa kanilang pag-aaral. Ano nga ba ang Abell S1063 sa kasalukuyan? Isa ba itong malayong kumpol ng mga bituin na nagsisilbing gravitational lens? Iyan ang nakikita sa ibabaw. Pero sa totoo lang, ito ang pinakamalaking instrumento para sa pag-aaral ng unang bahagi ng universo, pati na rin ng mga nakatagong katangian ng dark matter. Maaaring malapit na tayong makaranas ng isang tunay na kosmolohikal na revolusyon, radikal na pagsusuri ng mga tradisyonal na teorya, at pagbagsak ng mga haliging akala nating di matitinag sa pisika. Sa kahit anong kaso, nagsisimula pa lang ang sangkatauhan sa paglalakbay na ito dahil ang panahon bago nito ay mas kahalintulad ng pagbuo ng pundasyon ng agham. At ngayong nasa orbit na at gumagana ang mga makabagong teleskopyo tulad ng James Webb, nagsisimula na ang panahon ng mas seryosong pagmamasid at mas makatotohanang mga prediksyon. Sumali kayo sa channel na Hubble at manatiling updated sa mga balita tungkol sa kalawakan. Lagi kaming may pinakabagong balita.